Sumarin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inabotang pamaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng mundo, maging dito sa ating sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 19, 2025 at ganito po alas 4:24 ng hapon ito sa ating sa buong Pilipinas. Muli isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga anong viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng inaabot ng pangangaral ng ating channel na ito sa iba't ibang panig na po. Magandang hapon din po sa ating mga kapatiran. At magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood ng pakinggan dito po sa ating ginagawang pangalan. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at doon po ni Abay Hawa na bubukas siya ng pangunawa sa lahat po ng maabuti ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Ang ating upaksa sa hapon pong ito, kaunting kaalaman sa kasulatan. Tayo po'y nasa ikalimang bahagi na. Araw po ngayon ng Biyernes 8:28 ng Roma. At alam natin ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Minsan pa nating papurihan, pasalamatan, dakilain si Abay Hawa sa pagkakataon na binigay niyang buhay para sa atin at nakarating po tayo sa mga oras at sandali po ito na nagbigay pa siya ng buhay. Sa marami po kasi kaya minsan lagi nating nababanggit yung pagpapasalamat at sabi ko nga ho, marami yung mga tao ang araw-araw ay naaksaya sa walang kabuluhan, naaksaya yung kanilang buhay sa walang direksyon, walang patutunguhan. Kasi nga ho yung kanilang kaisipan ay naandito sa mundong ito, kaya pagdating mo doon sa bagay na espiritual, hindi nila abot. Kaya nga nasasabi natin, bakit ba tayo nagpapasalamat sa tuwing bungad natin ng ating pong pangangaral para lang mailagay sa ating puso't isipan na yung buhay na nasa atin ngayon ay biyaya. Ibig sabihin, bigyan natin siya ng pagpapahalaga dahil maraming mga tao na ang sa mga oras na ito ay wala na. Hindi na nila kapiling yung kanilang pamilya o asawa o kapatid o anak. At yung iba ho ay nasa libingan na, yung iba ay pinaglalabayan. Yun ho ang dapat nating maisip na napaka palad pa natin na binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Kasi sa ipinakikita kasi sa ating Abay Hawa, yung iba ho talagang inaksaya na yung panahon nila sa buhay na ito. Yung bang naging abala na wala nang inisip kundi talagang itong buhay na ito. Na kasi na inaakala nila na ito yung makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan, yung kayamanan, katanyagan. Hindi nila alam na lahat ng bagay dito sa mundong ito na ating pong nakita, lahat po ito ay maglalaho. Ibig sabihin, kung ang pagiging abala mo ay dito sa buhay na ito, isang araw, pipikit ka,
Ibig sabihin, maglalaho na yung pinagkaabalahan mo. Ang hindi mo nabigyan, hindi mo napaghandaan ay yung bagay na darating. Kasi kalimitan, pinaghahandaan nila yung buhay na ito eh. Na kailangan may magarakang bahay, may magarakang sasakyan, hanggat maaari meron kang malawak na lupain, kung maaari ay yung iyong kamatayan ay pinaghahandaan mo na. Meron ka ng kabaong, may nitso ka na, may lupa ka ng hihinlayan. So lahat pinaghandaan nila dito sa buhay na ito. So tama lang pala ang paghahanda na ginawa nila, kasi kung ang paghahanda mo para lang talaga dito sa buhay na ito, ay dito ka na lang talaga. Pero kung halimbawa ang paghahanda mo ay dito sa buhay na ito, umaasang ka pa na magkakaroon ka ng buhay na walang gan, paano mangyayari yun? Ay samantalang mas binigyan mo ng pagiging abala mo ay dito sa buhay na ito, hindi kay Abay-Hawa. Di ba? At ang pinag-ipunan mo ay dito sa buhay na ito. Ibig sabihin, talagang pandito ka lang. No. Ayan, magandang hapon no. Alas 4:30 na. Sige. Magandang hapon. Sister Chris de la Cruz Kim. Melchor Pasis. Sister Gina Macar. At Brad Noli Tungpua. Brad Arnold Makoko. Kasabi na kay Sister Gina Macar. Sister Lolita Corsiga, Joel Suela, Vladimiliano Umali, Leonardo Corsiga, Juliet Umali, Brad Sam Rotoni. Ayun, Sister Chris de la Cruz King, Carlo Roll, Janmer Corsiga, Melchor Pasis, Brad Wilfredo Bedes, isama na natin si Brad Pedro at saka Sister Dominga Bedes, Sister Lori Calderon, Sister Cristina Juarez, Loren Paulan Fernandez, Shirley Bandojo Abrera, Brad Jesse Juarez, Brad Edmundo Umali, Fortunato Juarez, Jen L. Juarez. Ayun. Sige ho. At mamaya na lang natin basahin yung iba pa. Tuloy na ho tayo. Leonardo Corsiga. Ayan. Lagyan ko lang po nung heart yung mga tawag ko na para mamaya. So yung pagsahod natin, ikalimang bahagi na tayo, araw ng Biyernes mo ngayon. Alam natin, ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay. Pag sinabi yung lahat, kasi yung iba minsan, pagka dumating sa punto ba na parang sa kanila, akala nila masama. Pero nakalagay ho, lahat ng bagay, either na masama or mabuti, si Abay-Hawa gumagawa eh. Yung pala meron siyang layunin, kaya nangyari yung bagay na yun. Brad Fernando Pronebo Abellera, LC Masong, ayan. Sister Elizabeth Denz, magandang hapon po. May isang istorya ho dito sa Lumang Tipan. Ewan ko kung familiar kayo kay Jose, na anak ni Jacob o Jacob. Ito yung bunso. Bunsong anak ito eh. Pang-11 anak ni Jacob. Ang kanyang unang anak na kanyang minahal na sa asawang si Rachel. So, mababasa natin yung kwento nito, yung buhay ni Jose doon sa Genesis 37 hanggang chapter 37 hanggang chapter 50.
Pagkatapos na itala ang kanyang pagsilang, makikita natin si Jose bilang isang 17 taong gulang na kapatid sa ama na bumalik mula sa pagpapastol ng mga tupa para iulat sa kanyang ama ang masamang ginawa ng kanyang mga kapatid. Kasi may ginawang masasama yung kanyang kapatid. At mababasa natin na mas mahal ni Israel si Jacob, si Jose, kaysa sa ibang mga anak. Sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahalaga at may manggas. 37:3 ng Genesis, minahal ni Israel si Jose. Nakita niyo, yung pangalan Israel, yan si Jacob. Minahal ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at siya'y gumawa ng isang mahabang damit na kanyang suot. Alam ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama na siyang dahilan ng pagkamuhi nila sa kanya. Kaya namuhi yung kanyang mga kapatid. Kasi nakita yung pagmamahal ni Jose, ni Israel kay Jose. 37:4 ng Genesis, nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minahal ng kanyang ama ng higit kaysa lahat niya mga kapatid at siya'y kinapuotan nila at hindi sila nakipag-usap ng payapa sa kanya. Para palalain pa ang problema, nag-umpisang magkwento si Jose sa kanyang pamilya ng kanyang mga panaginip, mga pangitain na nagpapahayag na namumuno si Jose sa kanyang pamilya isang araw. 37:15 hanggang 11 ng Genesis. Humantong sa hangganan ng galit ng mga kapatid ni Jose sa kanya at pinagplanuhan nila siyang patayin sa ilang. Tumutol sa planong ito kay Jose ang kanyang pinakapanganay na kapatid na si Ruben at ipinayong ihulog na lamang siya sa isang balon at pinagplanuhang balikan siya at iligtas pagkatapos. Ngunit habang wala si Ruben ay may mangangalakal na dumaan at ipinayo ni Juda na ipagbili na lamang si Jose bilang alipin at naisagawa ito ng mga kapatid ni Ruben bago siya dumating. Hinubad ng kanyang mga kapatid ang balabal ni Jose at pagkatapos na itubog iyon sa dugo ng kambing, dinaya nila ang kanilang ama at sinabing nilapa at pinatay si Jose ng mababangis na hayop. Genesis 37:18 hanggang 35. Ipinagbili si Jose. Nakita niyo ba yan? Ng mga mangangalakal sa isang opisyal sa Ehipto na may mataas na ranggo na nagngangalang Potiphar, na naging isang mayordomo sa tahanan nito sa Genesis 39. Mababasa natin kung paano ginalingan ni Jose ang pagtupad sa kanyang mga tungkulin at naging isa sa mga pinagkakatiwala ang alipin ni Potiphar at ipinamahalan nito si Jose sa kanyang buong sangbahayan. Nakikita ni Potiphar na kahit anong gawin ni Jose, pinagpapala iyon ni Abayhawa. Ang problema, sinubukan ng asawa ni Potiphar na tuksuhin si Jose. Patuloy na tumanggi si Jose sa panunukso ng babae at nagpakita ng paggalang at katapatan sa kanyang Panginoon na nagtiwala sa kanya ng labis. At sinabi ng babae, ipinamamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. 39:9 ng Genesis. Isang araw, sinunggaban si Jose ng asawa ni Potiphar, ngunit nagpumigla si Jose na iwan sa kamay ng babae ang kanyang balabal. Sa galit, inakusahan nito si Jose ng tangkang panggagahasa at ipinibilanggo si Jose ni Potiphar. Genesis 39:7-20. Ibig sabihin, inakit ng asawa ni Potiphar si Jose, pero hindi nga nangyari yung pang-aakit. Sa kulungan, muling pinagpala ni Abayhawa si Jose, Genesis 39:21 hanggang 23. Ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng dalawa na kasama niyang mga bilanggo. Napatunayan totoo ang kanyang interpretasyon at isa sa mga lalaki ang pinalaya at ibinalik sa kanyang posisyon sa palasyo bilang tagatimpla ng ilubin ng Paraon o hari ng Ehipto. 41 hanggang 23 ng Genesis. Ngunit nalimutan ng tagatimpla ng inumin si Jose at nabigong banggitin ang tungkol sa kanya ni Paraon. Pagkaraan ng 2 taon, nagkaroon ng pagkakahalang panaginip ang Paraon at naalala ng tagatimpla ng inumin.
ang kakayahan ni Jose na makapagpaliwanag ng mga panaginip, pinatawag ng hari si Jose at sinabi ang kanyang panaginip. Ayon sa panaginip ni Paraon, inihula ni Jose na magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto pagkatapos ay susundan niyo ng 7 taon na tagutom at pinayuhan ang hari na nagsimulang mag-imbak ng mga butil bilang paghahanda sa darating na tagutom. 41:1 hanggang 37 ng Genesis. Dahil sa kanyang karunungan, ginawa si Jose na gobernador sa buong Ehipto. Pangalawa sa hari, si Jose ang namamahala sa pagtitipon ng pagkain sa panahon ng kasaganaan at ipinagbili ang mga iyon sa mga Ehipsyo at sa mga dayuhan sa panahon ng tagutom. Genesis 41:38-57. Sa panahon ng 7 taon ng kasaganaan, nagkaroon si Jose ng 2 anak na lalaki, sina Manases at Ephraim. Genesis 41:50 hanggang 52. Nagsumapit ang tagutom, maging ang lupain ng Kanaan ay naapektuhan, inutusan ni Jacob ang 10 sa kanyang mga anak na pumunta sa Ehipto para bumili ng pagkain. 42:1 hanggang 3 ng Genesis. Ipinaiwan niya si Benjamin, ang kanyang bunsong anak, sa kanyang pinakamamahal na asawang si Raquel. 42:4 ng Genesis. Habang nasa Ehipto, nakaharap ng 10 ang kanilang matagal nang nawawalang kapatid, ngunit hindi nila siya nakilala. Gayunman, nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, sinubukan niya sila sa pamamagitan ng akusasyon na sila ay mga espiya. Ipinakulong ni Jose ang kanyang mga kapatid sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay pinakawalan ang mga iyon maliban sa isa at pinadalan sila ng pagkain para sa kanilang buong sangbayan. Inutusan na bumalik kasama ang kanilang bunsong kapatid. Genesis 42:6 hanggang 20. Hindi pa rin nakilala si Jose. Inusig ng budi ang magkakapatid dahil sa kanilang pagbebenta sa kanilang kapatid. Maraming taon na nakakaraan, 42, 21, 22 ng Genesis. Nang narinig ni Jose ang kanilang usapan at lumayo sa kanila para tumangis. Genesis 42, 23, 24. Pinaiwan ni Jose sa magkakapatid si Simeon at ipinababalik ang iba sa kanilang mga ama, ngunit palihim na ipinalagay ni Jose ang kanyang mga alipin, ang perang pinambayad ng kanyang kapatid sa kanilang mga sako. 42, 25 ng Genesis. Nang malaman ng magkakapatid na nasa sako nila ang kanilang mga perang ipinambayad, mas lalo silang natakot. Genesis 42, 26, 28, 35. Pagdating sa bahay, sinabi nilang lahat kay Jacob ang mga nangyari. Muling nagluksa si Jacob dahil sa pagkawala ni Simeon. Tumanggi siyang pasamahin sa kanila si Benjamin sa kabila ng pangako ni Ruben na kung hindi maibabalik si Benjamin, maaaring patayin ni Jacob ang kanyang 2 anak. 42, 35 hanggang 38 ng Genesis. Naging maluba ang tagutom, napapayag din ni Jacob na pasamahin si Benjamin. Nakumbinsi ni Judah si Jacob na pasamahin sa kanya si Benjamin at pinangako nito kay Jacob ang kanyang buhay bilang kapalit kung sakaling may masamang mangyari dito. Genesis 41 hanggang 10. Umayag si Jacob at nagpadala din siya ng mga piling prutas at dinoble ang halagang ibabayad para sa bibiling pagkain. Genesis 43, 11 hanggang 14. Nang makita ni Jose ang kanyang mga kapatid, inutusan niya ang kanyang mga alipin na maganda ng isang piging para makakain kasama niya ang kanyang mga kapatid. 43, 15 hanggang 17 ng Genesis. Natatakot sa imbitasyon ni Jose sa kanyang bahay, humingi ng paumanhin ng magkakapatid sa mga alipin ni Jose dahil sa perang naisauli sa kanila. Tinanggap ng mga alipin ni Jose ang kanilang paumanhin at inilabas si Simeon. 43, 18, 25 ng Genesis. Nang bumalik si Jose, nagpatira pa sa harapan niya ang kanyang mga kapatid at natupad ng nakita ni Jose sa panaginip. 43:26. Nagtanong si Jose tungkol sa kanyang pamilya at muling nanangis. 43:27 ng Genesis hanggang 30. Nang makaupo ng magkakapatid sa isang mesang nakahiwalay kay Jose para kumain, nagulat sila dahil inayos ng kanilang posisyon ayon sa kanilang edad. Binigyan ni Benjamin ng makalimang beses na dami ng pagkain. 43, 31, 34. Bago pa uwiin sa kanilang ama, muling sinubukan ni Jose ang kanyang mga kapatid.
inutusan niya ang kanyang mga alipin na muling ibalik ang kanilang bayad sa kanilang mga sako at ilagay sa sako ni Benjamin. Ang kanyang tansong kopa na iniinuman, hinayaan muna niya makalayo ang kanyang mga kapatid bago niya inutusan ang kanyang mga alipin na habulin sila at ipakita ang galit nila at pagbabantang papatayin si Benjamin. Nagbalik ang magkakapatid sa harapan ni Jose at nagmamakawa si Juda para sa buhay ng kanyang kapatid. At sinabing kung mamamatay si Benjamin, mamamatay na rin ang kanilang amang si Jacob. Ikinuwento ni Juda ang pagdadalamhati ng kanilang mga ama dahil sa pagkawala ni Jose at ang kanyang paniniwala na hindi nito makakayanan kung mawawala din si Benjamin. Sinabi ni Juda ang kanyang panata kay Jacob na ipagpapalit o ipapalit niya ang kanyang buhay para sa buhay ng kanyang kapatid na si Benjamin. Nang makita ang ebidensyang ito at ng pagbabago ng puso ng kanyang mga kapatid, pinaalis ni Jose ang lahat ng kanyang mga alipin, umiyak ng malakas. Ano pat narinig iyon ng sangbayan ni Paraon. Pagkatapos ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Agad na tiniyak sa kanila ni Jose na pinatawad na niya sila at hindi sila dapat magalit sa kanilang sarili dahil sa ginawa. At sinabi, ang Diyos ang nagpadala sa kanya sa Ehipto para iligtas ang kanilang buhay. Alam niyo itong istoryang ito, matagal na ito. Kaya lang, gusto kong ipabatid sa bawat isa na itong pangyayaring nangyari kay Jose dahil dun sa kanyang mga kapatid, ipinalagay ngayon nung kanyang mga kapatid na masama. Pero alam niyo ang naging sagot ni Jose? Eto, sa 50, sabi niya, 20, sa 15, mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala ang mga kapatid ni Jose at sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantian tayo sa kalupitan ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago mamatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kami mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Niisip kasi ng mga kapatid niya na parurusahan sila ni Jose dahil dun sa ginawang kasamaan nung kanyang mga kapatid sa kanya. Pero tingnan ninyo ang salita dito ni Jose. Sabi ni Jose, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag na kayong makalala, ako ang bahala sa inyo at ang inyong mga anak na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Nakita niyo yung istorya na yan, mga kapatid. Yan yung sinasabi ni Pablo doon sa 8:28. At alam natin ang Diyos ay gumagawa ng lahat. Maaaring sa tingin natin, pangit, masama, pero gawa ho pala ni Abay-awa yan. Para saan? Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ito wala sa reliyon, mga kapatid. Tayo namumuhay ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming aral ang ibinigay o ibinahagi dyan ni Jose doon sa mga makakabasa, makakarinig. Yun lamang iwasan niya yung asawa ni Potiphar sa isang lalaki na aakitin ka, asawa ng isang may kapangyarihan. Pero pinigilan niya, Bakit to? Bakit pinigilan niya?
Kasi gusto niyang sumunod kay Abay Yahweh. Ano, pero niya yung pagtuksong ginawa nung asawa ni Potiphar. Siguro, baka ho, sabi nga yun lamang pagtukso na yun, naku po, pagka ikaw ay nasa laman. Maaaring nakararanas tayo ngayon ng mga mahihirap na pagsubok at maaaring ang ilan sa mga yun ay tila walang katarungan gaya ng nangyari sa buhay ni Jose. Gayunman, gaya ng matututunan natin sa kwento ng buhay ni Jose, sa pamamagitan ng pananatiling tapat at sa pagtanggap sa katotohanan na si Abay Yahweh ang may kontrol sa lahat ng nangyayari, maaaring tayong magtiwala na gagantimpalaan niya tayo sa takdang panahon. Sino ang sisisi kay Jose kung tinanggihan niya ang kanyang mga kapatid sa panahon ng pangailangan? Ngunit nagpakita si Jose ng kahabagan at nais ng Diyos na magpakita tayo ng habag sa iba ng higit sa anumang handog. Alam niyo yun? Biro mo kapatid mo. Kung iba-iba ho, pambira ang ginawa niyo sa akin, siyempre maghihiganti ako. Kung ikaw ay nasa laman, di ba? Ganon ang ginawa ni Jose. Sana meron tayong mapulot dito. Ano ba ang pwedeng mapulot natin dito, mga kapatid? Ano sabi niya? Nagpakita si Jose ng kahabagan at nais ni Abay Yahweh na magpakita tayo ng habag sa iba ng higit sa anumang handog. Baka ho hindi nakikita natin sa ating sarili. Tayo ba nahabag sa iba? O tanging sarili lang natin ang nakikita natin? Pwede natin gayahin si Jose. Hindi lamang si Jose, si Pablo, yung mga apostol, ang Kristo. Lato kasi sila nahabag din sa iba. Hindi sila naging makasarili, may habag sa iba. Di ba? Ano pa? Ipinakilala din sa kwento ni Jose ang kahangangang pagkilos ni Abay Yahweh para baligtarin ang kasamaan at gawing para sa ikabubuti at para sa katuparan ng kanyang plano. Pagkatapos ng lahat ng naranasang kahirapan ni Jose, makikita natin ang pagkilos ni Abay Yahweh nang ipinakilala ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Binanggit niya ang kasalanan sa kanya ng mga ito sa ganitong paraan. Ngunit huwag niyong ikalungkot ang nangyari. Bakit? Huwag niyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Kaya hindi kayo, kundi si Abay Yahweh ang nagpadala sa akin dito. 45:5-8 ng Genesis. Sa uli, muling tiniyak ni Jose ang kanyang pagpapatawad sa kanyang mga kapatid at sinabi, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan. Hindi kailanman mahadlangan ng pinakamasamang intensyon ng tao ang perpektong plano ni Abay Yahweh. Purihin si Abay Yahweh. Alam nyo, napakaganda ng istoryang ito. Kung talagang meron ka lamang banal na espiritu. Ano ito kumbaga, papasok sa puso mo Di ba? Kasi marami yung tao, yung sariling kapatid na niya. Wala siyang habag. Dito meron tayong natutunan. Natutunan natin kung gaano kadakila ang ginawa ni Jose sa kanyang mga kapatid. Sana ho. Kaya mga kapatid, dun sa araw-araw na atin pong ginagawang pangaral. At inaaralan tayo, pero niya ito, kung tutusin, lumang tipang istorya ho ito. Pero ito, pagka ito pumasok sa ating puso, makikita natin kung gaano kabuti si Abay Yahweh. Alam niyo hubang si Jose ay tingnan niyo
Sabi niya dito, pinagpala ni Abay Hawa si Jose. Sa 39 ng Genesis, mula noon, 5, mula noon dahil kay Jose, pinagpala ni Yahweh ang buong sambayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukring. Di ba? 21, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. 23, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginawa ni Jose. Bakit? Sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Yan ho yung sinasabi ni Pablo. Kung tutusin, gano'n ka taon ang panahon ng Genesis saka sa panahon ni Pablo. Di ba? Pero ano sabi ni Pablo? Alam natin na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kung meron lamang ho na ang bawat sa atin nakatulad nung nangyari kay Jose, makikita na natin. Ibig sabihin talagang nasa atin pala si Abay Hawa. Pero mo, kapatid, inipon niya yung kanyang mga kapatid. Sa iba-iba yon, ginawan ka ng masama, di baling hindi na tayo magpangipangita. Yan o yung laman. Palibasa o, at saka may espiritu si Jose. Bakit? Bakit natin nasabing may espiritu? O yung binasa ko eh. Ano sabi niya? Sapagkat si Yahweh kasama nito. Ibig sabihin, pagkakasama mo si Abay Hawa, pwede meron kang espiritu. Di ba? Ayan. Brad Edmundo Mag. Makita mo bro, pag may espiritu ng Diyos, lakas ng pagtitimpi. Si Kibuloy, palibasa ay nasa laman, daming babae, naginilaw, pero mangaral. Yun naman ang isang merong banal na espiritu, hindi niya kayang gawin yung ginagawa ng mga taong nasa laman. Hindi magagawa ng isang merong espiritu yung ginagawa. Kaya nga sinasabi nga natin na lahat ng reliyon nasa laman yan. Yung mga founder nasa laman. Kaya kita ninyo, yung mga bali-balita na hindi pala naman sakit ang ikinamatay ng isang mangaral o founder, kundi sa bathtub. Lagi, hindi natin pwedeng pakialaman yun. Hayaan na natin sila. Basta ang atin lamang, kung ikaw ay tinawag ni Abay Hawa, dapat meron ka talagang, ano sabi niya, Pablo? Alam natin na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Dapat may pagmamahal tayo kay Abay Hawa. Sa kanilang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. So talagang layunin ni Abay Hawa ang siyang mananig, hindi yung ating layunin. So yun po mga kapatid, sana nagkaroon ho ito ng aral at binigyan tayo ng pangunawa. Napakahalaga. Mahalaga yung napakinggan natin sa hapong ito para sa bawat isa sa atin. Talaga palang kinakailangan natin na yung salitang pag-ibig kay Abay Hawa. Kasi kung wala ho yun, hindi natin magagawa yung katulad ng ginawa ni Jose. No? So yun po, sana ho, lagi ho tayong sisani. Ayan. Magandang, sino pa ba? Sister Bibian Bandoho Mana, Sister Lori Calderon, Rosana Rose, Brad Mel Umali, Sister Maria Victoria Morales, Brad Ezekiel Umali, Brad Rodelio Naba, magandang gabi na dyan. Brad Noli Tungkua, Melchor Pasis. Yun po mga kapatid, muli kalooban ni Abay Hawa mangyari, bukas ituloy po natin yung ating ika-6, muling bahagi na araw po ng Sabado yun. Gawal Jeloy Prix.
Ito maliwanag, ano? Ang isang nasa laman, yung isang nasa laman talaga, na wala talagang espiritu. Ano? Yung ating binasa, yung ating napakinggan ngayon, baliwala sa kanya yan. Pero kung ikaw ay merong espiritu o banal na espiritu, ang laki ng aral na binahagi sa atin. Isang napakalaking pagpapala. Biro ba? Bakit? Biro mo yung biyayang ibinigay ni Abayaw kay Jose. Ganyan din ang mararanasan ng bawat sa atin. Basta hanggat nasa atin ang banal na espiritu. Kasi si Abayaw yan eh. Kaya yung sinasabi dun sa Genesis, ang sabi niya, sapagkat si Yahweh kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Ibig sabihin, pagkakasama pala natin si Abayawa, papagtatagumpay, kung paano niya pinagtagumpay si Jose, tayo rin. Kaya nga iniisip ko, siguro wala talagang maghihirap talaga ng hirap pagkasama mo si Abayawa. Nawawin nyo yun? Wala ho talagang maghihirap ng hirap pagkasama mo siya. Bakit? Pambihira, yung makapangyarihan sa lahat, kasama mo. Problema ka ba? Mag-iisip ka ba? Magkakaroon ka ba ng depression, anxiety? Kaya lang nagkakaroon ng depression ang tao dahil sa buhay na ito, panglaman. Pero kung ang kaisipan mo, pang-spiritual, walang depression. Walang anxiety. Di ba? O kaya ka nagkakaroon ng depression, kaya ka nagkakaroon ng anxiety, dahil ang iniisip mo, puro panglaman. Walang spiritual eh. Di ba? Oh. So, loobin po ni Abayawa na maranasan natin. Paulit-ulit, nagiging redundant na nga. Paulit-ulit kong sinasabi. Kukuha ko ng sitas, inggil doon sa Galatia 5:22-23. Pero sabi ko nga, hindi maunawaan talaga ng marami. Sabagay, wala yung magagawa. Sebastian Juarez, Sister Lori Calderon, Brad Carlo Roll, purihin pasalamatan po muli si Abayawa sa panibagong kalaman. Muli po maraming salamat at kalooban ni Abayawa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng paghari, at ang kapangyarihan sa kaunaan ng panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain. Higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Doon iinog po kasi yung buhay natin eh. Yung nangyayari sa atin, pansamantala lang eh. Gigising tayo, matutulog, kakain. Kung tutuusin, pang ano lang yan eh, pansamantala lang. Darating yung panahon, wala na yan. Hindi ba? Ang aking amuki sa mga kapatid, kung paano yung sinasabi nga ho ni Abayawa, ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Kasi pagka laging panglaman ang ating isipan, talagang ang kamatayan nasa atin. So yung espiritu, yung nagbibigay ng buhay, dapat yun yung nasa atin. Hindi yung laman na ang dulot kamatayan. Di ba? Sabi mo sa inyo, kahapon, ang sarap, ano? Ang sarap na nakatutulong ka. Kaya yung ginawa ni Jose na yun, sana maging halimbawa sa atin. Ano sabi niya? Sabi niya, sa Osea sa isa-isa, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay.
ng pagkilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunod. Walang saysay ang ginagawa ng mga relihiyon na pagtatayo ng kapilya o simbahan dahil hindi naman lakilala si Abayhawa. Di ba? Nagpakita, sabi niya, nagpakita si Jose ng kahabagan at nais ng Diyos na magpakita tayo ng habag sa iba. Di ba? 9:13 na Mateo, kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung anong kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. O minsan pa natin purihin, pasalamatan si Abayhawa sa ibinahagi niya sa atin. Ito yung totoong pagpapala. Kung sa iba, yung pera, salapi, yaman, ginto, akala nila yun ang pagpapala. Hindi o. Yung napakinggan natin, totoong pagpapala ho yan. Kasi yung bigyan tayo ni Abayhawa noong kapayapaan, kakontentuhan, kagalakan, may pag-ibig tayo kay Abayhawa at sa kapwa natin. O di pagpapala, yan ang totoong pagpapala. May buhay na walang hanggan, yan ang totoong pagpapala. Hindi yung mga bagay na pangmaterial. Yan o, pangsamantala lang yan. Hindi pangmatagalan. O muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.